Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Walang magawa si Lola Aurea nang pagtulungan siya ni Charlie at Lani dahil nilantad nila ang kanyang sakit at pinagdidiinan nila na wala ng bisa ang donation contract. Hindi kinaya ng katawan ni Lola Aurea ang ginawa sa kanya ni Charlie, kaya nawalan siya ng malay at ang masaklap pa sa pagising niya, nakalimutan niya ang mga nangyari. Walang kamalay-malay si Lola Aurea na pinatalsik na pala ni Charlie si Ina sa kumpanya dahil si Joanna at Johan ang ipapalit niya dahil gumawa siya ng peking donation contract. Ang hindi alam ni Charlie, may hawak na alas si Lola Aurea para hindi ma-take over ng kambal ang De La Costa Food Corp at ibumunyag na ito kung malalantad ang sakit niya. Tanging si Edwin at Ina lang ang pinagkakatiwalaang tao ni Lola Aurea, kaya inatasan niya si Edwin na ipapakita sa kambal ang huli niyang alas sakaling mawala ang alaala niya. Ang hindi alam ng lahat, hawak ni Lola Aurea ang DNA test result na galing sa anak niyang si Rodante na nagpapatunay na hindi niya tunay na mga anak ang kambal. Ang DNA test result ang huling alas ni Lola Aurea sakaling mawala ang memorya niya at gusto siyang abusuhin ng mga taong walang pakialam sa mga pinaghirapan niya. Habang nagpapagaling si Lola Aurea, inaasikaso naman ni Charlie ang pag-take over ni Joanna at Johan sa De La Costa Food Corp at pinatalsik na rin niya si Ina bilang CEO. Ang buong akala ni Charlie na ayon sa plano niya ang pag-take over ng kambal sa kumpanya, ang hindi niya alam wala palang bisa ang dokumento niya sa pag-take over ng kambal. Hindi na nag-aksaya ng oras si Edwin at pumunta kaagad siya sa De La Costa Food Corp para ipakita ang DNA test result na hindi tunay na mga apo ni Lola Aurea si Joanna at Johan. Si Ina pa rin kaya ang CEO dahil hindi naman legal na mga apo ni Aurea ang kambal. Tutulungan kaya ni Frances si Ina na mahuli ang totoong magnanakaw sa kumpanya. Abangan.